Bago ka bumili ng 16-week-old na mga pullets, kailangan sundin mo muna ang mga checklist na to. Dahil dito, nagkakaproblema ang mga beginners na katulad ko sa pagbili ng ating mga pullets. Hi, magandang araw sa inyo. This is Anthony, ang palagi niyong kasama dito sa ating mga videos at sa series na ito pag-uusapan natin mula sa simula hanggang katapusan sa pagpapatakbo ng negosyong ito. So kung bago ka dito, mag-subscribe ka na sa channel natin. At the same time, i-click mo na rin yung notification button para na sa ganun ay lagi kang updated sa ating mga i-upload. Maraming mga nagme-message sa akin na gusto na nilang bumili ng pullets. Sobra silang excited minsan at naghahanap na agad ng mga suppliers. Pero after 1-2 months, bumabalik sila sa akin dahil may problema. Lugi, hindi nangingitlog at gusto nang sumuko. Hindi dahil malas, kundi hindi sinunod ang checklist na meron tayo. So guys, dapat nyo maintindihan na hindi dahil 16-week-olds na ang ating mga pullets ay ready to lay na. So may mga pagkakataon na 16-week-olds na sila pero hindi pa sila ready mangitlog. Inyo din tatandaan na sa pagpili ng pullets, dapat ito ay malusog, dapat ito ay hindi sipunin at ito ay hindi na-stress. Kapag hindi nyo natingnan at napabayaan ang ganitong klase ng pagpili, tayo ang magkakaproblema at tayo ang magsasuffer sa huli. Okay guys, so let's dive in sa ating checklist. Unang-una sa ating checklist is yung ating supplier. Dapat meron tayong due diligence sa pagre-research ng tamang supplier. So dapat lagi nating tinatanong sa sarili natin, ito bang ating supplier ay reliable? Ito bang ating supplier ay legit? No? Ito ba ay hindi nagkaroon ng history ng complaints? Ito ba ay on time? Ito ba ay maayos kausap? Ito ba ay handang ipakita sa iyo yung mga pullets na bibilhin mo? Kung hindi mo nasasagot ang mga tanong na to, baka pwedeng isuspend mo muna yung pagbili mo ng iyong pullets. Number 2 sa ating checklist, syempre, dapat alamin natin yung health and condition ng mga manok na bibilihin natin. So, unang-una dyan, okay ba ang kanilang mga mata? Mapula ba ang kanilang palong? Alert ba sila? Yan, hindi ba sila sipunin? Hindi ba sila lungkuyin na nasa sulok lamang? At dapat alamin mo rin kung meron itong mga health records. Meron silang vaccination records. So kung meron lahat ng yan, go tayo. So guys, isa sa mga checklist natin, number 3 sa checklist natin is dapat alamin natin yung transportation ng ating mga manok. Gaano kalayo ba ang ibabiyahihin ng mga manok natin pag dineliver na ito sa ating mga farm. No, dapat alam natin kung gaano kalayo, gaano kahaba ang oras na ita-travel. Dapat malaman din natin may ventilation ba ang gagamiting sasakyan sa pagta-transport ng ating mga manok. Kasi kapag nainitan yan, na-stress yan, sigurado tayo, may mortality tayo, hindi lamang yan pag na-stress, matagal yang mangitlog, no? So at ikatlo na dapat nating tandaan is, yaan ba ay anong oras ibabiyahe? Napakalaking factor yan kasi kung umaga, dapat maayos ang ventilation, dapat nakakainom ang mga manok. Kung yan ay gabi at madaling araw, na medyo malamig ang panahon, medyo okay pa tayo at medyo positive yan sa ating pagpili ng manok. So dapat alam natin kung anong oras, yan ba ay gabi, araw, madaling araw. Yan ba ay may tamang ventilation? At ikalawa, meron bang sa transportation ba merong tamang ventilation? Okay, so ang number 4 sa checklist natin guys ay baligtad din naman natin.
So hindi ready na ba yung pullets natin, kundi ready ka na ba? Naihanda mo na ba ang lahat ng mga bagay na dapat mong i-ready bago dumating ang iyong mga manok? Unang-una, meron na bang ilaw? May tamang pailaw na ba? May instalasyon na ang iyong mga manok? Maraming akong nakikita na dumadating ang mga manok nila is hindi pa ready ang housing nila. So ready na ba ang housing na paglalagyan mo sa mga manok? Ready na ba ang kulungan? Yung mga cages mo, ito ba ay pre-range? Ito ba ay cage type? Ito ba ay cage free? O ito yung mga dapat nating tinatanong sa ating sarili. May maayos na ba tayong supply ng tubig doon sa ating mga poultry, sa ating mga poultry, sa ating mga farm? Meron na ba tayong nakahandang feeds para ipakain sa ating mga pullets pagdating nila sa ating mga farm? Atin na bang na-test yung mga drinking facilities natin? Ito ba'y walang leak? Ito ba ay gumagana at dumadaloy ang tubig ng maayos? Meron na ba tayong mga vitamins and minerals kung sakaling kailanganin nating painumin ng mga vitamins ang ating mga pullets? Meron na rin ba tayong mga handang antibiotics para nang sa ganon ay kung mayroong mga mailan-ilan na may sakit ay magagamot agad natin? So dapat ang lahat ng yan ay ating inihahanda at ating ipiniprepare. Isinasama natin sa ating checklist. So guys, ang panglima nating dapat inihahanda sa ating checklist, dapat natitik natin sa ating checklist is may budget ka ba? So syempre, meron tayong budget sa pagbili ng ating manok, pagpapatayo ng ating poultry, ng ating housing, pagbili ng ating pigs, at saka paglalagay ng ating cages. So meron tayong initial budget na yan. Pero mayroon tayong tinatawag na buffer money. Meron ka ba yan? May tira ka bang pang-supply, pang-suporta kung sakali ng iyong mga manok ay hindi pa mangitlog? So kalimitan, pag dumating ang ating mga pullets ng 16 weeks, papakainin pa natin yan ng grower, papakainin pa natin ng pre-lay bago pa yan magsimulang mangitlog. So huwag ka agad umasa na ikaw ay kikita agad. So isa sa mga naging pagkakamali ko guys is akala ko 16-week-old magsisimula na agad mangitlog. Ang problema ko, hindi ko naihanda na kailangan ko pala ng isang buwan na buffer money para nang sa ganon ay maihanda ko din yung aking sarili para sa pag-asa na hindi pa mangingitlog ang ating mga manok sa oras na gusto na natin silang mangitlog. So guys, kung may isa sa lahat ng checklist na yan na ating pinag-usapan na hindi ka pa handa, sa tingin ko no-go pa muna para bumili ng pullets. Kailangan ang checklist na yan ay na-follow natin nang sa ganon mapatunayan natin sa sarili natin na handa na tayo para sa susunod na mga gagawin natin kung tayo ay makabili na ng pullets. Tandaan, kung hindi pa kumpleto ang checklist na yan, huwag muna tayong bumili ng pullets. Siguraduhin natin na kumpleto ang 6 na checklist na yan bago tayo bumili. Sa tingin ko guys, mas mabuti na yung delayed yung pagbili at pagsasimula ng ating negosyo, ng ating RTL business, kesa naman magkaroon tayo ng mga problema. Dadating ang manok natin, may sakit pala. Dadating ang manok natin, hindi pala legit ang supplier. Dadating ang manok natin, stressed na pala. Dadating ang manok natin, wala pa pala tayong maayos na tubig. Dadating ang manok natin, wala pa palang handang pagkain. Dadating ang manok natin na hindi pa naayos ang ilaw. So lahat ng yan magko-cost lamang ng problema. So mas mabuti na i-hold natin muna nang sa ganon mai-ready natin lahat, at pag ready na ang lahat, mas mabuti na yan kesa sa tayo ay magkaroon ng problema, malugi tayo, ma-delay yung ating mga dapat ginagawa, at mahirap nang mag-solve ng problema pag nandyan na. Mas maganda na pe-prevent natin yung problema bago pa natin ito maranasan. Kung gusto nyo yung list, yung checklist na yan sa written form o downloadable form, i-click nyo yung link below at i-redirect kayo nyan para doon sa PDF file na madadownload ninyo.
kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na to sa iyo, isubscribe mo na ang ating channel. At sa susunod nating video, ang pag-uusapan naman natin is yung ano ang dapat nating gawin sa susunod na 7 araw pagdating ng ating pullets sa ating mga farm. Yun lang, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye!